Okay mga ka-airsoft, good day po. Good day mga ka-airsoft, good day mga kapigman. Ngayon mga ka-airsoft, no face reveal vlog po tayo, no. On this no face reveal vlog, came from the word itself, no face reveal. Ibig sabihin, walang ipapakita ang mukha, hindi nyo ako makikita. Ang makikita nyo lang yung mismong unit, no. Ngayon mga ka-airsoft, mag-set up tayo, no. Guide po ito kung paano mag-setup ng full setup ng isang race gun. Okay? This is the EW Custom. Ito kilalang kilala to when it comes to race gun dahil sa forma niya at sa replica na ginawa niya. Okay? Ni-replicate nito is yung Infinity models of the pistol. No? Dito sa atin, mga gawa ni Metrillo. Kilala nyo naman si Metrillo, mga sikat na nagko-custom made ng mga pistol yan dito sa Pilipinas, no. So itong unit na to is i-set up natin. Gagamit tayo ng scope and scope mount na tinatawag, no. I-set up natin to. But before that, itong unit na to is in-upgrade na natin. Okay? So upgraded na to. Okay? Labas natin, unbox natin, ha. First things first mga cars, pag in-unbox nyo yung isang unit, ganito yan. So, the box itself, then pag binuksan nyo, may makikita kayong parang leaflets. Hindi natin siya pwedeng tawaging manual, no? Parang leaflets lang siya na ayan, na makikita nyo, okay? Na merong guide, kumbaga merong general guide para sa lahat ng unit, no? Merong mga tips and suggestion, merong mga recommended na bagay na makikita nyo. Yan, ganyan lang yan, no? Tapos, the unit itself, yung ganito yan. Okay? Yan. Makikita nyo, may mga slot dyan. Huwag kayong maghihinala na merong parts na kasama na binawasan. Wala, no? Wala. Kaya talagang ginanyan yan, mga ka-airsoft, nilighten yan. Okay, nilighten. Ibig ko sabihin, hindi naman pwedeng solid carton to, no? Nakakita kayo ng mga slot na ganyan, hindi ibig sabihin meron nakalagay dyan ng mga bagay-bagay. Wala, no? Kaya ginawa yung ganyan, kumbaga, hinulma siya base sa shape ng barrel para pag yung barrel, pag transport, hindi kakalog-kalog. Okay, yan po ang silbi niyan, ha? Ngayon, unbox natin, okay? So, itong unit na to is hindi na po to stock kasi naka-upgrade na po ito. Naka-upgrade na po yung internals nito. Okay, number 1, naka-fix outer barrel na. Okay, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad at naka-hop-up rubber. Ay, sorry, hindi pa pala siya naka-hammer protection pad. So, i-hammer protection pad natin mamaya. Okay, tapos kung makikita nyo yan, yung unit na yan, naka-big bore nozzle na, ayan o, kulay pula. Pero itong unit na to is in-enhance pa natin, in-enhance big bore nozzle, okay? Makikita nyo yan, kulay pula na, big bore na, in-enhance pa natin. It means to say na nilakihan pa natin yung bore niya, nilakihan pa natin. So, kaya kung malakas na siya, mas magiging mas malakas pa siya, okay? Out of the box, itong unit na to, naka-upgrade na yung panglabas. Makikita nyo naman, naka-magwell, okay? Naka-ambidextrous, left and right, okay? Naka-competition straight trigger, hindi adjustable. Tama nga ba ako? Tama, hindi adjustable. Naka-compensator na po siya, naka-optic front, naka-bomber sight, yung rear, okay? Ayan, no? Yan yung mga upgrades niya, okay? Out of the box. Pero ngayon nga, tulad ng sabi ko, i-upgrade natin. Screwdriver, flat screw, Allen. Yun ang mga kakailanganin natin dito sa unit na to, no? So, ito yung magazine niya, powered by a high kappa. Maliit lang, yung maliit. Yung maliit na version. O, nasan yung isa niyan? Nandun sa ganito ko. Oh. Kunin mo. Okay, no? So, ayun ngayon, para ma-upgrade to mga ka-airsoft, gagamit tayo ng tinatawag ng scope mount set. Actually, ito mahirap pumanap nito. Hindi kayo basta makakahanap nito, hindi kayo basta makakabili nito, no? Ayan. Ngayon, unbox na natin, no? Unbox natin. Ayan. Okay. Siyempre, pagka-unbox natin, dahan-dahan lang kasi ayaw naman nating may masira. Okay? So, ito yung kasama niya. Okay? The scope mount itself. Ito, ayan. Okay? Yan.
Then, the charging handle and the screws. Yan, importante yan, no? Importante rin na malaman natin kung kaliwete or kanan yung gagamit. Kasi, doon nakabase yung charging, yung yung scope mount na gagamit. Yung natin, yung gagamitin natin na charging handle, no? Ayan. Set aside muna natin yung iba para hindi magulo. Okay? Ngayon, mga Karsop, ito na, no? So, ito na yung mismong unit. Ang gagawin natin, syempre, yung lagi nating specialty ginagawa is mag-upgrade. Okay, yan. Dito kasi nilalagay yan. Dito, yan. Okay, dito mo ilalagay ngayon yung scope. What is good and special about this kind of setup? Maganda siya kasi yung mismong scope mo hindi naka-mount sa slide. Hindi kasama ng slide ang paggalaw ng scope, no? Hindi kasama ng scope ang paggalaw ng slide, vice versa. Okay, yan. Ganyan na magiging itsura niya, mga Karsop. 'Di ba? Gwapong, ganda, 'di ba? So ngayon, start na tayo, no? So, number 1, we need to dismantle the unit, no? Kailangan i-dismantle natin yung unit, okay? Then push forward. Yun. Okay. Yan. Kailangan i-dismantle kasi kakalagin natin to, mga Karsop, no? Aalisin natin to. So sa pag-aalis niyan, kailangan mong ma-dismantle muna yung unit. Pero hindi ko sure kung pwedeng wag nang i-dismantle, pero as far as I know, kailangan talaga. Pero i-check rin natin, no? Dito, buksan natin. Kasi ako nasanay akong inaalis eh. Mga Karsop, mag-ingat lang kayo kasi marami pong maliliit na screws, no, na ayan, screws and spring na kailangan ninyong pag-ingatan kasi pag hindi ninyo na pag-ingatan, pwedeng mawala po yan, no? Pag nawala po, saan kayo hahanap ng ganyang kaliliit na screw? Mahihirapan po kayo, di ba? Okay. Yan, okay. Ayan, meron na ako tatlong naaalis, ha. Kuha tayo ng puti. Puti na para madaling makita. Ayan. Okay, ayan. Importante kasi yan, Ayan, ayan. Yan yung mga binaklas natin, no. May spring, may screws, 'di ba? Kung ano-ano. Tapos ito na. Ayun, no. Itong sinasabi ko. Para mabaklas natin 'to, kailangan nating alisin talaga siya, i-dismantle, no? So, no choice tayo, i-dismantle natin, aalisin natin ang firing pin. Kuha tayo ng screw. Flat. Kita na? Narapang tubig. Nandyan ba siya? Yan. Mga Karsop po, ito yung dummy firing pin na tinatawag ko. Ito ayaw na ayaw ko to. Sa totoo lang, ito inaalis ko tong dummy firing pin na to, no? Ayan, no? Inaalis ko yan at pinapalitan ko ng hammer protection pad kasi yung dummy firing pin na yan, dumarating yan, mga Karsop, sa punto na bumabaklas, kumakalas, no? Yan. Pag sa pag-upgrade ng ganito, sa totally talagang i-dismantle mo siya, no? Kaya actually hindi rin talaga, hindi biro ang pag-upgrade ng isang ganitong unit, no? Kaya kung hangga't maaari, seek the advice of your gunsmith, no? Legit gunsmith, kasi sa totoo lang hindi po siya madali, no? Pwedeng magkawindang-windang yung unit mo kung sakasakali na hindi mo kung hindi mo siya magagawa ng tama, okay? Yan. Medyo bakit parang ayaw mong bumaklas. Tingnan natin yung mini hammer natin.
Yan ah. This is the blowback housing and this is the nozzle, okay? This is the spring. Importante yan mga ka-airsoft, no? Hindi po pwede mawala, hindi pwede ma-deform. Kasi pag nawala, na-deform, naku po, wala po tayong mahanap basta-basta niyan, okay? Ayan, naalis na natin yung bomber sight. Kita nyo naman, di ba? Naalis na yung bomber sight, dyan na papasok yung charging handle, okay? It is very important na malaman natin kung kanan or kaliwete yung mismong gagamit. Tulad nga ng sinabi ko, dapat alam mo kung kanan or kaliwete. Okay? Kung kanan yung gagamit, kung kanan ito, dapat yung charging handle mo nandito. Kung kaliwete naman yung gagamit, dapat charging handle mo nandito. Nasa kabilang side, no? So ito, since yung gagamit nito is kanan, gagamit tayo ng kanan. Kanan ba or kaliwete? Kaliwete si sir. Ito, tama ito. Ayan, okay, ayan. Ayan, ganyan na magiging forma niyan, ha? Okay, ngayon, babalik, naalis na natin kasi yung bomber, eh. Balik na natin to. This is the blowback housing. Ayan, ha? Mga ka-airsoft, importante po yan, ha? May spring yan, ha? Kaya kailangan dahan-dahan, huwag magmamadali kasi mapapahamak ka. Okay? Dahan-dahan lang. Huwag mong pepersahin, huwag mong pipilitin, hayaan mong yung sabi nga sabi ng mga tatay-tatay natin, ng mga matatandang sabi-sabi pakibagayan mo yung bakal. Huwag kang kokontra, huwag mong pepersahin. Okay? Ayan. Medyo ano kasi to talaga mga airsoft, no? Medyo may kasalanan kaya kailangan okay. Ayaw naman natin na ma-damage, ayaw naman natin na dali baba muna natin yan. Okay. Parang dito niya gusto. Yun, ayan na, ayan na, lalagay natin na maayos, di ba? Okay? Ngayon, siguraduhin mo na nailagay mo ng mahusay yung spring ng nozzle. Kasi pag hindi, madudurog yun, mawawarak. Ito, tignan natin, check. Ayun, ayan. Pag pumipitik yung nozzle mo, ibig sabihin, isa lang ang ibig sabihin yun, nailagay mo ng mahusay. Okay? Alisin natin ang dami firing pin, i-upgrade natin na siya para isang trabaho na lang tayo. Isang kabitan, lalagyan na natin siya ng hammer protection pad. Nasaan na yung ano natin, toolbox? Saan? Hammer protection pad? Okay. Penging alin? Okay. Ang lalagay natin na hammer protection pad dahil infinity to at 7.0, lalagyan natin siya ng 8mm. 8mm na hammer protection pad. Okay? Yun. Okay na. So, after that, syempre, ibabalik na natin, ipepwesto na natin ang compensator at ang nozzle. Okay? Then, ibabalik na natin ito muna. Ito muna. Kasi natatakot din ako baka kung saan mapunta to Okay? Yan. Papasok mo lang naman ng dahan-dahan. Yun. Oh, yan na. Okay na mga ka-airsoft, no? Yan. Ngayon, syempre, konting pukpok para umalign. Ayan, okay na. So, ngayon, ilalagay na natin syempre yung screws. Okay, no? Ito yung screws. Okay, babalik lang natin mga ka-airsoft, ha. Kung ano naman kung ano yung binaklas mo, yun din ang ikakabit mo syempre. Ayun, ang paghihigpit, saktong higpit lang, parang hand tight lang. Hindi mo kailangan gumamit ng power tools dyan, okay?
So, ayan na. Ganda na, 'di ba? Nakikita na natin, nasisipat na natin yung ganda. So ito, hindi na natin gagamitin to. Ito itatabi na lang natin to kasi gagamitin natin 'yan dito sa Bomar site. Kung on the future, kung sakasakali lang naman, no. Ayan, dito gagamitin 'yan, ha. Dali, iayos lang natin. Okay. Oy, naalis. Yan. Basta ano, lahat ng babaklasin ninyo, wala kayong itatapon. Hanggat maaari, lahat ng babaklasin ninyo is itatabi ninyo. Kasi later on, magagamit nyo yan. Hindi nyo man magamit, pwede nyo ring ibenta. Ayan, no? Katulad nito mga screws na to, di ba? Ayan. Oh. Ayan, dali Dali lang. Dali. Okay. Medyo mahirap kasi kailangan niya naka-flat. Yan. Ayan, kita nyo? Ayan, ganyan lang, oh. Oh, di ba? This is the Bomar site. Oh, ayan. Okay, look, akin na yung mga ibang parts. Ayan. Tapos ito na. Ito na yung isa sa mga crucial niyan. Ibabalik nyo. Okay, then balik nyo na to. Akin na yung mga ibang parts yung tinip na. Kung pwede, siguro, kahit para wag ng wag nang isabit yan dyan, pero bigyan mo ako ng lalagyanan yan, no? Parang, siguro ito na lang. Ano ba nakalagay dito? Ay, marami. Yung mga lalagyanan ng scope, na. Check mo yung ganito. Ayun, yung ganun. Kung kakasya lahat yan. Ayan. Okay, ito na mga karsok. Hindi nyo to basta ipapatong. Hindi nyo lang basta ipapatong, ha? Merong correct sukat nito para maging accurate siya. Para ma-serve niya yung purpose niya. Sa pagkakataon na yon, gumagamit tayo ng iba't ibang kapal ng spacer. Okay? Tatandaan niyo hindi pwedeng umaalog, hindi pwedeng hindi pwedeng umaalog at hindi pwedeng gumagalaw-galaw ng left and right and up and down. Kailangan mong gumamit ng spacer, kailangan mong magsukat. Hindi basta-basta ito mga karsop, ha. Kailangan mong magsukat kung 1 mm or 0.5 ang gagamitin mo. Pero ako usually, ang ginagamit ko is 0.5. Yan. Okay? Okay, ito sa pagkakataon na to, mukhang tatama. Tatama yung slide pag 0.5 lang ginamit natin. So, gamit tayo ng 1 mm. Ayan, para medyo nakaangat siya. Okay, di ba? Ayan, 1 mm. Ngayon, pag gumamit tayo ng 1 mm, dito sa kabila, gagamit tayo ng 0.5. Okay. Kasya. Mukhang hindi. Kailangan natin gumamit ng both 1 mm. No? Kasi mga karsop, kakapain mo yan, ha? Hindi po, ayan, kakapain mo dito yan. Kailangan siya medyo nakaumbo kasi scope mount to, ha? Ngayon, yun. Okay, yan. Okay, eksaktong-eksakto. Ay, hindi. Parang tatama, ha? Kailangan dito mapagmasid ka. Kailangan dito, precise ka. Pero mukhang commercial naman. Okay na yan. So, kuha tayo ng screws. O ito, palagay na lang sa ha. Nasaan na? Yung mga gamit. Lahat na nandyan. Napunta rin, pati mga screws. Ito. So, hammer, dami firing pin. Ako na dyan, ha? Sige, ako na. Okay, gagamit tayo ng mga screws. Mga karsop, ha? Ayan, okay? Ayan.
Itong mga screws na to, Allen din po ito ha, Allen din. Ayan, yan yung gagamitin natin dito. So, maglalagay tayo 1. Okay, then lalagay tayo 2 dito naman sa kabila. Okay, then 3 and 4. Pagsama-samain mo yung mga klase ng screws ha. 3 and 4. 4 lang naman ang gagamitin natin dito. Yun. O yan. Okay na. So, nalagay na natin mga cars. O, kasa natin ha. O. Okay. O, diba? O, kita nyo naman ha. O, yan. Kaya, ayan na, naka-mount na. Ngayon, mount na natin yung scope. Lucas, pasuyo yung scope ni sir. Tumblak. Oo. Ay, hindi. Request niya orange. Yan, orange. Okay? Ayun. Okay, ang request ng kay Airsoft natin is orange. So, grabe, ang ganda, no? O, diba? Kita nyo naman, no? Yan, yan ang, ano, yan ang napakaganda pag nagse-set up yung thrill, di ba? Yung adventure, no? Alam nyo, ang sarap mag-airsoft kasi yung pakiramdam mo na sineset up mo, minsan feeling mo action star ka, di ba? Yun ang isa sa pinakamasarap sa part na nag-airsoft sa totoo lang. Yung nagse-set up ka ng unit mo, di ba? Nandun yung thrill nandun yung saya Okay? Ayan, katulad niya, no? Yung imamount mo na, yung iuupo mo na yung scope mo, naku po, di ba? Nandyan yung saya Yung sinusukat-sukat mo kung paano at saka kung nasaan, di ba? Oo, di ba? Oh. Ayan. Grabe, race gun na race gun yung itsura, di ba? O, kita nyo naman, no? Yun, no? O, yan. Ayan, full setup ng unit ng ating bossing. Setup in, setup out. Kumbaga, naka-setup, laman loob, naka-setup sa labas. Napakaganda race gun unit ng ating ka-airsoft. Mamaya, i-review and unbox po natin sa ating mabilisan vlog. Okay? So, ayan na po, ganyan lang po yung tamang pag-setup. Basta wag lang kayong magmamadali, wag nyo lang bibilisan, kailangan po eksaktong-eksakto lang ang kabit nyo at saka wag tayong maiinip, no? So, ayan, na-setup na po, napakaganda, race gun ng ating bossing. Race gun ng ating ka-airsoft sa ating episode of No Face Reveal Vlog for the day. Thank you po, maraming salamat.